Isang babaeng nawala ng alaala, ngunit gagawin ng lahat upang maibalik ito. Ngunit sa pagbalik ng kanyang mga alaala, meron ding mawawala. Handa kaya siya na ang kapalit ng kanyang alaala ay ang katotohanan na mawala sa kanya ang taong minamahal niya? "I brought the book you're talking about," he said while holding a bundle of books. Inilagay niya sa lamesa ang mga dalang libro. Sa dami nito, di ko na alam kung paano ko hahatiin ang oras ko para mabasa ang lahat ng ito. Ang dami naman atang libro. Ano akala niya sa akin? Librarian? Isang libro lang naman yung gusto kong sanang bilhin sa bookstore, kaso nagkulang yung budget ko. Pero he is doing some stuff like a hero. Umupo siya sa may bakanteng upuan na nasa harap ko. I can clearly smell his manly perfume. Ang bango niya pa rin kahit sobrang pawis. Inisa-isa niyang ipinakita ang mga libro sa akin at pinapapili ako kung ano ang una kong babasahin. Mas excited pa siyang namili kaysa sa akin. Bakit di na lang kaya siya magbasa? Ngumiti ako sa ginagawa niya. Para siyang batang namimili ng laruan sa mall. "Ang tagal mo namang dumating. Akala ko, i-ghost mo na ako eh." Sambit ko sa kanya habang abala sa pamimili ng libro. Inangat niya ang kanyang muka para ituon lahat ng atensyon sa akin. I pounded my lips as if I was disappointed with what he did. I saw the formation of a simple smile on his lips, as if he was amused by what was happening. Nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan. Muntik pa siyang mahulog nang itulak ko siyang papalayo sa akin. Pulang-pula na siguro ang mukha ko dahil sa ginawa niya. Hindi pa ako ready. "Sorry," I whispered as if I was the one who made a mistake. Hindi ko alam ang gagawin, kaya naitulak ko siya. Kasalanan niya iyon kasi hindi siya humingi ng permiso bago ako halikan. Uminit ang pisngi ko dahil sa kahihiyan. Bakit ba siya nang bibigla? Nakayuko lamang ako habang pinaglalaruan ang mga pages ng libro. It's not our first kiss, but when he do some moves, I can't control myself. Kinakabahan pa rin kapag lumalapit siya. Para bang nakaprogram yung katawan ko na kapag lumalapit siya at gumagawa ng intimate moves, kusa itong lumalayo. Nakatitig lamang siya sa akin at sumilay ang nakakatawang ngiti. "Sorry," paulit-ulit kong saad sa kanya. Nagulat siya sa pagtulak ko sa kanya. Naging awkward tuloy ang atmosphere sa pagitan namin. Nang hindi ako umimik, tumayo na lamang siya para kumuha ng tubig sa ref. Sinundan ko siya ng tingin at nakita kung paano mamula ang kanyang mukha. Para bang nahihiya ito sa kanyang ginawa. Pero wala namang kahit anong bahid ng hiya ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga matang nanunukso. His eyes immediately turned his gaze when I sit. Agad kong ibinalik ang aking mga mata sa mga libro. Nahuli niya naman akong nakatitig sa kanya. Gusto mo ng tubig?" Tanong niya sa akin. Hindi ako makatingin sa kanya sa sobrang hiya. Nakakahiya naman talaga yung ginawa ko. Pero sadyang nagulat lang talaga ako sa paggalit niya. Ngumiti na lamang ako sa kanya habang isinasalin niya ang tubig sa baso. Bumalik siya sa kanyang pwesto kanina at inilahad sa akin ang tubig. Hindi pa ako nakakabawi sa nangyari kanina at heto na naman ngayon. Sobrang lapit ng kanyang mukha sa tenga ko. Kung susukatin ay isang dangkal lang ang pagitan namin. Ramdam ko na ang paghinga niya na dumadapos sa liig ko. Itinuwid ko ang aking pag-upo. Nakatitig lamang ako sa kawalan. Rinig ko pa ang pintig ng aking puso. Para itong drum na paulit-ulit na dinadampol. Kung lumapit pa siya sa akin, sigurado akong maririnig niya na ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi siya nagsalita. Parang hinihintay niya lang na ako ang unang magsalita. Binasag ko ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Kung magpapatuloy pa ito,
Baka dalhin na ako sa ospital dahil sa lakas ng pintig ng puso ko. Hindi na ito normal. Magsasalita na sana ako nang naunahan niya ako. I'm sorry. Dapat humingi muna ako ng permiso bago ka halikan. Nagulat ka ba? Kinakabahan niyang tanong sa akin. Huminga siya ng malalim at nakita ko kung paano siya nadismaya sa nangyari. Hindi pa rin nawawala ang nakatagong ngiti sa kanyang mga labi. Kahit mukha na siyang dismayado dahil sa kanyang boses, pero parang nag-e-enjoy pa siya sa nangyayari. Yumuko siya para pigilan ang pagngisi. Nakakainis? Habang ako dito ay para ng bulkan na handang sumabog. Siya naman, parang batang nag-e-enjoy sa pinapanood. Naghihintay lamang siya mag-sorry ako sa kanya. Gustong-gusto niya talagang matalo ako sa lahat ng argumento namin. Pero kahit pa ilang libong salita pa ang sabihin ko, sa huli, siya pa rin ang mananaig. Oo na, hindi niya kasalanan ang nangyari. Tumayo ako at pumunta sa gilid niya para hawakan ang kamay niya. Ang lamig ng kamay niya. I give him a heartwarming smile. He stared at me intently, patiently, waiting for what I had to say. Don't think that I don't like you. Nagulat lang ako sa ginawa mo. Sino ba kasing tangang bigla-bigla na lang naghahalik? He let out a chuckle. Nakangiti lamang siya habang pinagmamasdan akong hirap na huminga. Hinawakan ng malamig niyang kamay ang pisngi ko. His soft palm caress my skin. It may be calm. Kahit sinong babaeng mahihirapan talagang huminga. Kung ganito ba naman kagwapo ang halik sa'yo? Tanga na kung tanga. Ako lang atang pinagluloko ng lalaking ito. Hinampas ko siya sa braso dahil sa inis. Umarte pa siyang parang nasaktan sa paghampas ko kahit di naman ganun kalakas. Tumawa lamang siya dahil sa mukha kong parang sasabak na sa gera dahil sa galit. Sasabuyan ko talaga to ng tubig pag dito umayos. Umalis ako sa kinatatayuan ko at naglakad papunta sa kwarto. Napagod ako at wala naman akong masyadong ginawa. Hindi ko na malayan na nakasunod pala ang lalaki sa akin. Bitbit niya ang isa sa mga librong dinala niya kanina. He looks fine with his V-neck white t-shirt, matched with his expensive short and white shoes. Grabe, kahit pa siguro ukay-ukay ang suotin niya, babagay pa rin sa katawan niya. Saan ang hustisya? Hindi ka ba magbabasa ngayon? Tanong niya sa akin na ngayon nakatayo lamang sa may pinto. Itinaas niya ang dalang libro para makita ko ito. It was a book from another country. It is made with some expensive paper that looks so beautiful. The cover was made by the author. It looks so realistic. Yan yung gusto kong bilhin. Kaso, nakulangan yung budget ko. Pinahold ni Daddy yung ATM card ko dahil I got in trouble. Sinabihan pa niya si Theo na wag daw ako spoiled masyado. I laugh by what he's saying. For some reason siya at si Mommy yung nag-i-spoiled sa akin. Matutulog muna ako. Wala pa akong maayos na tulog simula kagabi. Sagot ko at umakto para bang inaantok. Pahiga na sana ako nang biglaan niya akong niyakap ng mahigpit. Makikita sa mukha ko ang gulat dahil sa ginawa niya. Uminit na naman ang pisngi ko dahil sa kilig. Grabe talaga ang epekto ng lalaking to sa akin. Hindi ako umimik at hinayaan na lamang siyang ibaon ang kanyang mukha sa leeg ko. Ramdam ko ang paghinga niya. Hindi ko maiwasang humiti. Napakaklingi talaga ng lalaking ito. Gusto niya atang lagi na lang kami magkasama. Hindi ba siya napapagod sa mukha ko? Ano ba ginawa mo kagabi? Tanong niya habang isiniksik ang mukha sa leeg ko. Inisip kong mabuti kung ano nga ba ang ginawa ko kagabi na ganito na lang kapagod ang katawan ko pero wala akong maalala. Oo nga,
Ano nga ba ang ginawa ko kagabi? Wala akong maalala sa nangyari kagabi. Wala akong maalala sa mga nagdaang mga araw. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at umikot para maharap ko siya. Isang naguguluhang muka ang naigawad ko sa kanya. Nakakunot ang kanyang noo dahil pati siya ay naguguluhan sa ekspresyon ko. Nakahawak pa rin ang kanyang kamay sa bewang ko. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito na para bang pag kumalas siya ay mawawala ako. Ilang segundo din kami nagtitigan at nakabinging katahimikan ang bumabalot sa amin. Wala akong maalala, I whispered and shaking my head off. Huh? Naguguluhang tanong niya. Tuluyan akong kumalas sa pagkakahawak niya sa akin at yumuko ako na para bang batang pinapagalitan. Wala siyang sinabi at hinayaan niya na lamang akong mag-isip. My lips trembling and now on the verge of crying. Ano bang nangyayari sa akin? Sinubukan kong abutin ang librong nasa kamay niya. Baka sakali mapakalma ako nito pag sinubukan kong magbasa. Pero bigla na lang nagdilim ang aking paningin. Natumba ako at nawalan ng malay. Ang huli kong naalala, nasa loob ako ng kwarto habang nakayakap kay Theo. Nanginginig at nilalamig ang buong katawan. Humihip ang malakas na hangin na nanggagaling sa labas ng bintana. Mas lalo itong lumakas dahil sa pagkakakita ko, nasa mataas kaming lugar. Gising ka na, saad sa akin ng lalaki na ngayon nakaupo sa tabi ng hinihigaan ko. Ngumiti siya sa akin at pinapakalma ako ng kanyang simpleng ngiti. Hinawakan niya ang kamay ko na ngayon nanginginig pa rin. Tumingin ako sa paligid at nahalata kong wala kami sa kwarto na dati kong kinatatayuan. Nasa ospital ba tayo? Tanong ko sa kanya. Maririnig pa rin sa boses ko ang takot at panginginig. Inilibot ko ang aking paningin para ikumpirma kung nasa ospital ba talaga kami. Isang malaking kabinet ang nakita ko na nasa kanang bahagi ng kwarto. May mga gamit doon nakasiksik sa may tabi ng kabinet. Sa pagkakaalam ko, mga papel iyon na gusot-gusot. Sa gilid ng bintana, may maliit na sofa at isang lamesa. Nagawi ang aking atensyon sa isang box na nakatungtong sa lamesa. Katabi nito ang isang pitsil ng tubig at baso. Ngunit hindi na ako nag-abala pang tanungin siya tungkol dito. Kung tutuusin, nasa list priority ko na ang box na yan. Kung ano man ang mga yan. Hinayaan lamang ako ng lalaki na igawad ang aking mga mata sa loob ng kwarto. Inilibot ko ang aking paningin sa loob ng kwarto. May dextrose pa na nakatusok sa kamay ko. Pero buti na lang, hindi siya masyadong masakit. Kaya naigagalaw ko pa ng maayos ang aking kamay. Oo, nagpanik ako sa nangyari kanina. Kaya dinala na lang kita dito. Kamusta pakiramdam mo? Naputol ang aking pagtanaw sa loob ng kwarto dahil sa pagsalita niya. Tumayo ako galing sa pagkakahiga. Isinandal ko ang aking likod sa border ng higaan at itinukod ko ang aking kamay para makapwesto ako sa pag-uupo. Hinayaan niya lamang akong umupo para na rin makapag-usap kami ng maayos. Nakahawak pa rin ang aking kamay sa kamay ni Theo. Ramdam ko ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Pati ako kinakabahan sa nangyayari kasi hindi ko alam kung nanaginip ba ako o totoo itong nakikita ko. Wala akong maalala maliban sa bigla na lang akong nahimatay sa loob ng kwarto. Hindi naman mainit sa loob ng kwarto pero kita ko ang mga butil ng pawis na namumuo sa noo ng lalaki. Pinagmasdan ko na lang tumayo ang lalaki sa pagkakaupo at kumuha ito ng tubig na nasa lamesa. Ilang oras kaya ako natulog? Kung stress ang dahilan kung bakit wala akong maalala,
Pues, sapat na sana ang pagtulog ko. Pero blackout talaga yung isip ko. Wala ka na naman bang maalala? Saad niya habang inilahad sa akin ang isinaling tubig. Ha? Wala sa westyo kong sagot sa kanya. Wala akong sapat na sagot para sagutin siya. Inilahad niya ang baso sa harapan ko para ipainom sa akin ang tubig. Kahit hindi ako nauuhaw, tinanggap ko pa rin ang baso. Ako na nga ito nangambala ng tao, kaya sino ako para tumanggi? Sumimsim ako saglit at ibinalik sa kanya ang baso. Kinuha niya ang tubig at ibinalik niya ito sa lamesa. Bumalik siya sa kanina niyang pwesto at tinulungan akong ayusin ang pagkakasandal ko sa higaan. Kinuha niya ang ekstrang unan at inilagay ito sa likod ko para hindi sumakit ang likod ko. Bakit ba ang bait-bait ng lalaking ito? Nagtataka na tuloy ako kung ano bang ginawa ko para lang magkaroon ng ganitong lalaki. He's too genuine. Sa panahong ito, hirap na makahanap ng isang lalaking ganito kabait. Kaya kung may pagkakataong ako, hihilingin ko sa Panginoon na sana sa pangalawang buhay ko, siya pa rin ang makakasama ko habang buhay. Sana habang buhay na. Bago ka mahimatay, sabi mo sa akin, wala kang maalala sa mga nangyayari. Ngayon ba, ano ang mga naalala mo? Isang tanong ang nagpabalik sa akin sa realidad. Nakaupo na siya sa tapat ko habang naghihintay ng isasagot ko. Ang mga mata niya ay uhaw sa mga sagot. It was my first time seeing his eyes look so down. The fear is visible in his eyes. Tama, wala nga pala akong maalala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba ang nangyayari sa akin. Kung panaginip ba nito o sana'y magising na lang ako. Pero handa nga ba ako magising sa katotohanan? Wala akong maalala sa nangyari kahapon o sa mga nagdaang mga araw. Saad ko sa kanya na may halong dismaya. Hindi ako makatingin ng diretsyo sa mga mata niya. Para bang pag tumingin ako, hindi ako makakapagsalita pa. Nilalaro ko ang aking mga daliri, baka sakaling umahon ang aking nararamdaman. Nakatingin siya sa akin at naghihintay na may sasabihin pa ako. Huminga siya ng malalim, kasing lalim ata ng balon ang paghinga niya. Ganun ba ako ka-problematic na tao? Dapat ba ako mag-sorry sa kanya? Pati siya nahihirapan sa sitwasyon ko. Magsasalita na sana ako nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Sabay kaming napalingon ni Teo na kung sino man ang bumukas ng pinto. Isang nakaputing babae ang pumasok sa loob ng kwarto namin. Isa ata siya sa mga nurse dito. May dala ito mga maliliit na box at dumiretso ito sa kabinet. Inilagay niya ang mga dalang box sa loob ng bawat cubicle ng kabinet. Diretso lamang ang paglalakad ng babae na para bang hindi niya kami nakita. Mga gamot ang laman ng maliliit na box. Hindi nagkasya sa unang cubicle ang mga box kaya inilagay niya sa pangalawang cubicle. Pinagbasdan ko lamang ang galaw ng babae. Wala sa amin ni Teo ang nagtangkang magsalita. Kung titignan, nasa 20 up pa lang ang babae. Makikita mo sa kanyang tindig na sanay na ito sa kanyang uniforme. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. Excuse me, miss. Narinig kong tanong ni Teo sa babae. Hindi na siguro nakatiis si Teo sa pagwawalang bahala ng babae sa amin. Lumingon ang babae sa amin na may halong gulat. Ang kamay niya nakapatong pa rin sa may kabinet at tulalang nakatitig sa amin. Nakita ko kung paano nanlaki ang kanyang mga mata. Nagulat siguro siya sa biglaang pagsalita ni Teo. Hindi niya ba kami nakita? Hindi ganun kalaki ang kwarto
para hindi niya kami makita. Sa pagpasok niya pa lang sa loob, malalaman niya nang may mga tao dito. Pero ang pinagtataka kung bakit hindi niya kami namalayan. Naghihintay lamang kami sa sasabihin ng babae. Tumikim ang babae bago pinagpatuloy ang pagsasalita. So sorry po, hindi kita namalayan. Pawis na pawis ang babaeng habang nagsasalita. Inilahad niya sa amin ang kanyang buong atensyon. Nakaharap siya sa amin habang nakayuko, hawak pa rin ang maliit na box sa kanyang kamay. Nakatingin na siya ngayon sa sahig ng kwarto, para bang batang pinapagalitan. Ano bang problema ng babaeng ito? Para siyang nakakita ng multo kung makatingin sa amin kanina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa mga box na ilalagay niya sa kabinet. Kakaiba ang pakiramdam ko sa babaeng ito. Miss? Okay ka lang? Tanong ko sa babae. Mahinahon lamang ang aking boses. Baka hindi niya talaga kami nakita. Ngayon, tumuwid siya sa pagkakatayo at nakatuon na sa amin ang kanyang buong atensyon. Ilang segundo pa siyang nakipaglaban sa akin ng titigan. Sumilay ang isang nakakatakot na ngiti sa labi niya. Bakit ang creepy niyang tignan sa ngiti niya? Sana pala, huwag na lang siyang ngumiti. At bakit ba siya nakangiti? Naputol ang aking pag-iisip nang bigla siyang magsalita. Pasensya na po ma'am, nakita ko po kayo kanina, kaso ayaw ko po madisturbo ang pag-uusap niyo, kaya umakto na lamang akong walang nakita. Saad ng babae, habang nakasilay pa rin ang nakakatakot na ngiti. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang sinabi niya, pero kung tutuusin, hindi ko din gusto na may madisturbo ng pag-uusap dahil lamang ay may ginagawa ako. Isang maliit na ngiti ang aking iginawad sa babae. Wala namang masamang intensyon ang babae. Ako lang ata ang nagbibigay ng rason sa lahat. Bumalik ang babae sa kanyang ginagawa. Isinawalang bahala ko na lang ang presensya ng babae at tumingin ako kay Teo na ngayon nakayuko, hawak ang dalawang kamay para itong nagdadasal. Hindi na rin siya nakipag-usap sa nurse kanina. Siguro napagtanto niyang wala din namang saysay kung makipagtitigan siya sa babaeng iyon. Hinaplos ko ang kanyang kamay upang malaman niyang narito lamang ako para damayan siya sa lahat ng problema. Hindi ko namalayan na wala na pala ang babae sa loob ng kwarto. Doon lang ako nakahinga ng maayos. Bakit kakaiba ang kinikilos ng babaeng yun? Hindi pa rin ako tinitignan ni Teo. Nakapikit ang kanyang dalawang mga mata at parang may sinasabi siya, ngunit hindi ko ito marinig sa sobrang hina. Nag-alala siya sa akin ng sobra, pero hindi niya naman inaalagaan ang sarili niya. Paano niya ako aalagaan kung pinapabayaan niya ang kalusugan niya? Paano kung kami ng dalawa ang mahospital? Sorry. Isang salita ang lumabas sa aking bibig. Alam kong nahihirapan siya sa sitwasyon namin. Pero kaya naman tong solusyonan kung magpapagamot ako sa kung sino mang doktor ang makakatulong sa akin. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at lumingon sa akin. Namamaga ang kanyang mga mata. Halatang galing ito sa pag-iyak. His eyes is full of fear. Umiigting ang kanyang panga. Dahil siguro sa inis. Hindi pa namin alam kung ano talaga ang totoo kong sakit. Kung may amnesia ba ako or what. Wala akong matandaan na nauntog o nabagog ang ulo ko. Wala ring alam si Teo kung minsan na bang nasira ang utak ko. Wala daw siyang nabalitaan na nahospital ako
ng dahil dito. As in, it was just like a blink of an eye. And then, eto na. Nasa harapan na namin ang kung anumang klaseng problemang ito. Wala akong maalalang nga pangyayari noon. Pero kilalang kilala ko ang mga taong nakasalamuha ko siguro noon. Even those people in my childhood life. But then again, wala akong maalala kung saan at kailan kami nagkakilala. I treasured every moment in my life, pero nawala lang ito na parang bula. Kung nalagay ko man yung sa pinakasulok ng utak ko, pues gagawin ko ang lahat para makuha ko ulit iyon. My memories is my life. Kahit memories lang na kasama si Teo, I'm happy with that. Pero wala, as in zero. Gusto kong yakapin ng mahigpit ang lalaking nasa harapan ko. Kahit sa ganung paraan man lang, malaman niya na andito pa rin ako. Hindi ako mawawala sa tabi niya, kahit mamatay pa man kami. Nagtitigan lamang kaming dalawa. Okay pa naman tayo, di ba? My lips trembling and now in the verge of crying. Walang bibitaw sa pangako natin. Kahit pa He cut me off. Walang mamatay, he said, and sounded so drained. I knew that. I love you, Teo. He laughed in pain. I love you, Yara. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako kakaiyak kanina. Wala sa loob ng kwarto si Teo, kaya tumayo ako para kumuha ng tubig sa lamesa. Habang isinasalin ko ang tubig sa baso, may bigla akong naalala. Hinawakan ko ng mahigpit ang pitchel at baso, baka ito'y mahulog. Nangihina ang tuhod ko na para bang may mabigat akong dinadala. Inilagay ko ang pitchel sa lamesa, pero nabitawan ko ang baso, kaya isang malakas na tunog ang bumalabog sa buong kwarto. Hinawakan ko ang aking ulo dahil sa sobrang sakit. May mga pangyayari akong nakikita at naalala, pero hindi ko makita kung sino ang nandun. Isang kotse at malakas na pagsabog ang aking naalala. Hindi ko makita kung sino ang nakasakay at kung ano ang mga detalye. Gusto ko nang humiga at matulog, pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Unti-unti itong nanghihina. Natatakot ako na baka bigla na lang akong bumagsak tapos mahigaan ko ang nahulog na mga bubog ng baso. Kumapit ako sa lamesa para hindi ako matumba. Teo, asan ka na ba? Kailangan kita dito. Unti-unti kong inilakad ang aking paa. Buti na lang nakayanan kong humakbang ng paunti-unti. Kumapit ako sa kahit anong makapitan ko para lang hindi ako matumba. Dumaloy na sa pisngi ko ang mga butil ng luha. I can even wipe it. Biglang bumukas ang pinto at bumungad dito si Teo na may dalang isang envelope na kulay brown. Napalingon ako sa pagbukas niya ng pinto. You're here. Please, help me. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ngunit naalarma siya nang makita niya akong naghihina. The way his body moves so fast, para lang maagapan ako. Dali-dali niyang inilagay ang envelope sa may upuan at pumunta siya sa gawi ko. Tinignan niya ang basag na baso at nagulat siya kung bakit ako naghihina. Hinawakan niya ang aking braso. Para alalayan, may pinindot siyang button na kulay pula para itong isang radyo para tumawag ng doktor. Room 11, he briefly said while holding into arms. His hands shaking and he held me na parang isang mamahaling babasagit na pag hinawakan masisira agad. Coming,
Isang boses ang sumagot sa kabilang radyo. Isa ata iyong nurse na tagasagot ng emergency. Sana naman, yung pumunta dito ay hindi yung nurse kanina. Inalalayan niya akong makabalik sa higaan. Bumalik ako sa pagkakahiga. Kinuha niya ang kumot at inayos ang aking unan. Tinignan niya muna ang dextrose na kanina tinanggal ko. Nakita ko kung paano nang dilim ang kanyang mukha. Ganyan ang mukha niya pag nagagalit. Galit ba siya dahil tinanggal ko ang dextrose? Pumikit at huminga siya ng malalim. Pinapakalman niya siguro ang sarili. Wala akong makitang kahit anong liwanag sa mukha niya. Para itong sasabag sa gera. Pumikit ako para ipakalma din ang sarili. Wala akong magawa kundi tanggapin ang mga sasabihin niya. Ginalit ko siya kaya ganyan ang kanyang ekspresyon. Bakit ba ako nagpapabigat sa kanya? Dumilat ako at nakita ko siyang nakatitig sa akin. He looked so tired. Ang mapupungay niyang mga mata ngayon nalulunod na sa kakaiyak. Ang katawan niya nangangayat sa sobrang pagbagsak ng resistensya niya. Hindi ko alam kung ilang araw na kami nandito kasi wala akong maalala. Pero sa pagkakaalam ko, buong gabi siyang hindi natutulog para lang mabantayan ako. Baka daw kasi magtantrums ako nang hindi niya namamalayan. Lumabas lang siya saglit para pumunta sa doktor at alamin kung ano ang kalagayan ko. Tatawag din siya sa parents ko na ngayon pabalik na galing sa US. Pero ito ako, kaysa pagkuha ng tubig, hindi ko pa magawa ng maayos. Naaawa ako sa kanya. Hindi niya deserve ang treatment na to. Masaya ako na nandito siya sa tabi ko. Pero hindi ko maiwasan na matakot at maawa sa kanya. Mahal ko siya. Pero ano pang saysay ng pagmamahal ko kung ganito naman ang epekto sa kanya? I thought love will be golden but it's not. Wala man akong maalala pero hindi ko makakalimutan ang taong to. Paulit-ulit kong alalahanin kung paano siya naging mabuti sa akin. Kung maaari, mag-record ako sa mga gagawin niya para kung sakali mang pati siya ay makalimutan ko, may babalikan pa ako mga video. Hindi siya umimik at pinagmasdan niya lang akong tumitig sa kanya. I was wrong when I thought that I don't need him. He's my everything. I will just wait to wash this big wave so that my mind can become clearly. Waiting on that day can make him more tired, but what else can I do? I'm also rooting for my recovery and praying that he will always at my back. Selfish na kung selfish, pero di ko rin kayang mawala siya. I smiled sweetly. Kumain ka muna. Alam kong gutom ka, kaya kumain ka at matulog. Ngayon ako naman ang magbabantay sa'yo. Bakit ka naman tumayo nang wala ako? At saka, he paused. Anong nangyari? Pag-alalang tanong niya. Kumuha lang naman ako ng tubig, tapos nahulog kasi di ko nahawakan ng maayos. Tapos ayun, nahilo ako. Pagsisinungaling ko. Hindi niya na dapat alalahanin kung ano pa ang mga naalala ko. Problema ko kung bakit wala akong maalala, kaya ako dapat ang maghanap ng solusyon. Sana tumawag ka ng nurse o kaya hinintay mo ako. Saan niya nakakunot ang kilay. Ano? Maghihintay pa ako sa'yo kahit uhaw na ako. I laugh. Pero dapat magpapahinga na ako. Putol ko sa sasabihin niya. Alam kong pagod siya, kaya ayoko na rin makipagtalo dahil lang sa nangyari. Kapagod na rin kasi makipagsagutan sa kanya. Nagising ako galing sa pagkakaidlip
Masakit ang ulo ko pero hindi ko yun ininda. Nakita ko si Teo nakatayo at nakapamewang habang nakatingin sa malalim na gabi. Malalim ang kanyang iniisip. May isang beer sa lamesa. Hindi pa ito nabubuksan dahil hindi pa naman natatanggal ang takip nito. Gusto niyang uminom para mawala ang stress niya. Wala siyang kahit anong unan o kumot kaya siguro hindi siya makatulog. Simula nung nandito kami sa hospital, lagi ko siyang naaabutang tulog sa sofa. Masyado siyang matangkad para makasya sa sofa, kaya mukha siyang sardinas na sumiksik sa lata. Hindi niya namalayan, nagising na ako dahil nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa magandang tanawin. Kung tutuusin, sa gabi mo lang talaga makikita ang totoong payapa. Wala nang masyadong ilaw na makikita sa labas dahil siguro malalim na ang gabi. Tila ang ilaw ng lamang ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa mga daan. Nasa private room kami, kaya nasa last floor kami ng hospital. Makikita mula dito ang kalawakan ng lugar. Isang window glass lang ang nakaharang sa pagitan namin at ng tanawin, kaya kitang-kita namin ang payapang gabi. Hindi ako umimik at pinagmasdan ko lang ang likod ni Teo. Kahit nakatalikod, halata pa rin ang pagod ng kanyang mukha. Para ba itong galing sa isang gyera na naubusan ng bala, kaya ito nagbumukmok mag-isa. Hindi ko na siya ginambala pa at baka nagpapalipas lang ito ng antok. Magiinom pa siguro siya, kaya sinubukan ko na lang ipikit ang aking mga mata. Baka sa ganon, dalawin ulit ako ng antok. Narinig ko ang pagbukas niya sa buti ng beer. Sumimsim siya nito at muli itong inalagay sa lamesa. Narinig ko ang malalim niyang paghinga. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Dalakapikit pa rin ako. Pero dinadama ko ang bawat galaw niya. Pilitin ko mang matulog. Pero nababagabag ako sa presensya ni Teo. Kahit pa alam kong okay lang sa kanya na alagaan ako, pero nakukonsensya pa rin ako kung bakit pinipilit ko pa siya na alagaan ako kung gayong nahihirapan na siya. Bakit ko ba siya tinatali sa buhay ko? Nakakabingi ang katahimikan ng buong kwarto. Gusto kong idilat ang aking mga mata, pero natatakot ako na baka sa pagdilat ko, wala na siya sa tabi ko. Ganun ba ako ka-selfish? Na kahit nahihirapan na siya, di ko pa rin kayang mawala siya sa tabi ko. Kung ganun, isa akong malaking selfish na tao. Wala akong inisip kundi ang kalagayan ni Teo. Dumilat ako na ako lang mag-isa sa loob ng kwarto. Walang Teo na araw-araw nag-good morning sa akin. Kakaiba ang pakiramdam ko sa mga oras na ito. Isang luha ang pumatak sa pisngi ko. Akala ko wala na akong luhang kayang ilabas pa. Pero ito na naman, umiiyak na naman ako. Kailan ba ako hihinto sa kakaiyak? Ito na ba ang araw na kung saan wala na akong Teo na madadatnan? Sumuko na ba siya sa akin? Pagod na ba siya sa kakabantay? Nakahiga lamang ako at parang namamanhid ang buo kong katawan. Masakit ang ulo ko, pero hindi iyon nakalamang sa sakit na nararamdaman ng puso ko. Para itong pinipiga ng ilang beses. Mas gugustuhin ko pa siguro na ang ulo ko ang masakit para kung ganun kukuha lamang ako ng gamot at iturok ito sa akin. Ano ba ang gamot sa sakit ng puso? Nakatanaw lamang ako sa puting kisame ng kwarto habang umaagos ang mga luha ko. Nabasa na siguro ang unan sa kakaiyak ko. So, ganito pala ang pakiramdam ng maiwan? Nakakapagod din pala akong mahalin. Isang tao ang hindi ko inaasahang dumating. Bumukas ang pinto at niluwal nito ang isang lalaking kanina ko pa iniisip. May dala itong pagkain galing sa hospital. His eyes directly pointed at me.
His soft and red lips draw a small sweet smile. Sapat na para pakalmahin ang puso ko na kanina lang nanunuot sa sakit. I was stunned na hindi ko namalayan na nasa gilid ko na pala siya. He brushed my hair with his mushy hand. He also kissed my forehead and greeted me a good morning. Inilagay niya ang dalang pagkain sa lamesa at muling bumalik sa akin. Gusto kong humagulgol ng iyak pero baka mataranta at mag-alala na naman siya sa kalagayan ko. Pinahid ko ang mga luha na nasa pisngi ko at sinuklian siya ng malaking ngiti. Anong nangyari? Pagtatakang tanong niya. Nagtataka siguro siya kung bakit nakangiti ako ngayon. Bakit? Bawal na bang umiti? Pinagmasdan ko lang ang magulo niyang mukha. Nakataas ang kanyang kilay at may nakakalarong ngiti sa mga labi. I was praying na sana the time will stop. Kahit ngayon lang, kahit dito lang. Gusto ko lang makita at makasama pa ang ganitong mukha niya. My morning is full of beautiful things. Walang hustisya ang mundo kung gaano kagwapo ang lalaking ito. Kahit siguro telescope ni Galileo, hindi makikita ang maliit na rason kung bakit ganito siya kagwapo. Naamoy ko sa kanyang magulong buhok ang shampoo. Naligo ata siya bago bumili ng pagkain. Saan ang hustisya? Bakit sa kanya lang bumabagay ang lahat? Pati shampoo ng hospital ay okay lang sa kanya. Ang unfair. May favoritism ata si Lord at syempre siya ang favorite. Bakit ang aga mong nagising? Naligo ka pa talaga ha? Bakit? Sinong pinupormahan mo dito sa hospital? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Nakabusangot ako habang tinitignan siya. Parang gusto ko na lang siyang gapusin dito sa tabi ko. Nakasilay ang nakakabaliw ng ngiti niya. Pinaglalaruan na naman ako ng lalaking to. Pilit niya pang tinatago ang ngiti niya, kaya mas lalo akong naiinis. Pinagtaasan ko siya ng kilay na para bang nangahamon ako ng away. Hindi siya nagsalita at ini-enjoy niya na lamang akong pinanood na nagmumukmok. Siguro, habang naglalakad siya sa hallway ng hospital, maraming napapatingin sa kanya. Lalo na yung mga malalanding nurse. Saan ko ba siya itatago para lang masulo ko ang mukha niya? Marami siguro itong napapaluhod ng mga babae noon. Kainis? Iniisip ko pa lang na may mga babaeng nagkakandara pa na makuha siya. Nagigigil na ako sa inis. You're so cute when you're jealous. Halata sa boses niyang nangaasar lamang siya. Ako nagsiselos? Hindi nagsiselos ang astig na katulad ko. Subukan lang na merong mag-aaligid ng mga babae sa kanya at baka maihaw ko sila ng buhay. Nagiinit na ang mukha ko dahil sa galit. Kailangan ko atang pakalmahin ang sarili ko. Me? Jealous? Buhak akong tawa sa kanya. I don't feel jealous. Bakit ako magsiselos? Kasing ganda ba nila ako? Tsaka, who the hell told you na nagsiselos ako? Sinipat ko siya dahil sa inis. Okay. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay na para bang sumusuko. Walang nagsabi pero ganun yung nakikita ko. Mahina lamang ang pagkakasabi niya pero hindi pa rin ito nakatakas sa pandinig ko. Anong nakikita mo? Pinandilatan ko siya ng mata. May halong inis na ang boses ko kaya hindi na ito makapagsalita ng maayos. Bakit ko ba pinoproblema ang problema kung hindi pa naman iyon problema? Umalis siya sa gilid ko para ayusin ang pinamili niyang pagkain. Nawalan tuloy ako ng ganang kumain. Let's eat. Nang natapos siya sa kanyang ginagawa, muli siyang bumalik sa akin para tulungan na akong makatayo. Hindi naman ako baldado para tulungan niya pang makatayo pero he exists kaya wala akong magawa. Nasa lamesa na ang lahat ng pagkain. Klase-klaseng pagkain na nakahanda sa lamesa. Hindi ko alam
kung paano namin uubusin ang lahat ng ito. Daig pa nito ang my birthday. Pero sa bagay, kailangan din naming magpalakas, lalong-lalo na siya. Pumapayat na ang Teo ko. May tinola, salad na vegetables, may nilagang itlog, may bacon, meron pang sandwich at mga prutas. Napanganga ako sa nakita. Ganito pala karami ang dala niya kanina. Umupo ako sa may bakanting upuan. Ngayon, magkaharap kaming dalawa habang kumakain. Nilantakan ko agad ang tinola. Ang sarap ng pagkain dito sa hospital. Ako lang ata ang umubos ng sabaw. Hindi pa ako satisfied sa busog na nararamdaman ko, kaya kinain ko ang salad ng vegetables at sandwich. Hindi ko na siya inabalang kausapin dahil gutom na talaga ako. Nang nabusog na talaga ako, doon ako tumigil kakalantak sa mga pagkain. Tumingin ako sa lalaking nasa harapan ko na ngayon ay pinaglalaruan ang pagkain. Nagulat ako na wala man lang laman ang plato niya. Hindi ba siya kumain? Kumain ka. Utos ko sa kanya. Nakakunot ang noo ko na para bang galit. Busog ako. Saad niya na may ngiti sa labi. Hindi pa rin ako kumibo at umastang galit. Ano akala niya sa katawan niya? May special power na hindi kailangan kumain? Nakabusangot akong nakatingin sa kanya. Hindi naman sa pinipilit ko siyang kumain, pero sana ayusin niya naman yung resistensya niya. Ang payat niya na, pero gwapo pa din naman. Kumain na ako sa labas. Nagutom kasi ako, kaya nauna na lang ako sa'yo. Akala ko kasi tulog ka pa. Sorry. Okay, kumain na pala. Sambit niya sa kanyang sarili. Buti naman, dapat malusog ka. Tumayo siya para ayusin ang mga pinagkain ko. Kinuha niya mga Tupperware na nilagyan ng mga pagkain kanina. Pinagmamasdan ko ang kanyang kilos. Hindi ko maiwasan na titigan ang kanyang katawan na may saktong laki. Hindi na siya katulad ng dati, pero makikita mo pa din ang kakisigan ng katawan. His white t-shirt embraces broad chest. Napanganga ako sa laki at buo niyang katawan. Grabe, paano niya na-maintain ang ganitong klaseng katawan? For how many years of being together, ngayon ko lang na-appreciate ang kanyang katawan. Ngayon ko lang din ito natitigan ng ganito. Gwapo pala talaga ang boyfriend ko. Sumulyap ako habang dala-dala niya ang pinagkain papunta sa hugasan. Hindi ko na siya mahagilap dahil may nakaharang na kortina. Kainis, hindi ko masisilayan ang lalaking habang naguhugas. Uminom muna ako ng tubig bago tuluyang makaramdam ng antok. Ganito ba talaga sa ospital? Isang galaw lang ay mapapagod ka na? Tumayo ako at pumunta sa higaan nang hinintay ko pang lumabas si Teo pero hindi pa ata siya natatapos sa ginagawa. Hindi ko na kayang labanan ang antok kaya nakaidlip na ako. Gumising ka na sa katotohanan. Nawala na talaga siya. Saad ng babae. Kita ko sa kanya mga mata ang galit at inis nang sinabi niya ang mga katagang iyon. Wala na siya. Wala na si Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi na nanginginig at puno ng takot. Napaginipan ko na naman ang pag-uusap na iyon. Ngunit, bakit pag nasa kalagitnaan na ako ng pagkikinig sa kanya, bigla na lang ako nagigising kaya hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi niya. At sinong wala na? Meron bang namatay? Napukaw ng atensyon ko sa pagkawala ni Teo sa loob ng kwarto. Teo? Tawag ko sa kanya. Ngunit walang sumasagot. Hindi nakatakas sa akin ang malamig na ihip ng hangin. Para itong yumayakap sa akin. Napawi nito ang aking takot at panginginig. Ngunit hindi ko na iyon nilanghap ang sarap ng hangin. Naabala ako sa pagkawala ni Teo sa tabi ko. I was thinking na baka bumili lang siya ng beer o baka nasa labas nagpapahangin. Hindi na ako nakatiis at tumayo na ako sa pagkakahiga para hanapin ang lalaki. Kailangan ko siya ngayon.
Gusto kong magtanong tungkol sa mga panaginip ko. Hindi lang isang beses nangyari sa akin yun, kundi maraming beses. Andito ako ngayon, malapit sa nurse station. Gusto kong tanungin ang nakabantay dito kung may nakita ba silang lalaki. Lumapit ako sa kanila. Nag-usap-usap ang mga nurse, ngunit naalarma sila sa pagdating ko. Ma'am, ano po yung kailangan nyo? Mabuti pa po, bumalik na kayo sa room nyo, tapos kami na lang po ang pupunta doon. Kabilin-bilin ng mga magulang nyo na bantayan po kayo ng mabuti. At sabi din ng doktor, hindi pa po kayo nasa maayos na kalagayan. Ma'am, okay lang po ba kayo? Sunod-sunod na saad ng nurse. Wala ako maproseso sa mga sinabi niya. Nakita ko ang pag-alala sa mga mata ng nurse. Ma'am? Tanong ulit ng nurse. May nakita ba kayong lalaki? Yun lamang ang aking natanong. Nagkatinginan ang dalawang nurse sa tanong ko. Parang nagtataka kung anong ibig kong sabihin. Hindi ko alam kung bakit ang bigat-bigat ng aking pakiramdam. Para itong namatayan sa sobrang sakit. Dahil ba ito sa pag-alis ni Teo? Kanina pa po kami dito, ma'am. Pero wala pong lalaki ang lumabas galing sa kwarto nyo. Tsaka, kung meron man po, sana pumunta siya dito para mabantayan kayo. Saad ng isang nurse. Nasaan si Teo? Nasaan siya? Pumunta kayo sa pulis. Sabihin nyo hanapin siya. Galit kong saad. Para na akong nagwawalang pasyente sa ginagawa ko. Naalarma ang mga nurse at ibang doktor sa pagwawala ko sa labas. Nakita kong tumawag ang isang nurse ng doktor. Hinawakan nila ako ng mabuti, ngunit nagpupumiglas ako. Isang doktor ang dumating at dali-daling kumuha ng isang injection at tinurok ito sa akin. Unti-unting nanghina ang katawan ko at bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Kamusta siya? Isang lalaking boses ang nagpagising sa akin. Masakit ang ulo ko, pero wala na iyon sa atensyon ko. Gumising na siya ulit. Ilang araw na din siyang hindi gumigising, kaya nangamba kami na baka lumala ang sitwasyon niya. Pero we shall be happy now, nagising na talaga siya, kahit ganyan ang kalagayan niya. Narinig kong saad ng doktor. Kinakausap nila mami at daddy ang doktor. Naghihina ang katawan ko at mukha itong lantang gulay. Mabigat ang aking pakiramdam kaya hindi ko maigalaw ang katawan ko. Mami? Mahinang tanong ko sa nag-uusap. Nakita ko kung paano nagulat si mami at daddy, pati na rin ang doktor sa pagsalita ko. Anak? Saad ni mami. Mauna na muna ako. Kausapin niyo muna siya at aayusin ko muna ang mga dokumento niya. Saad ng doktor. Anong masakit sa'yo? Ilang araw ka nang hindi gumigising simula nung may magpunta ditong nurse ka. Hindi na ituloy ni mami ang kanyang sasabihin dahil pinigilan siya ni daddy. Huwag mo na ngayon, saad ni daddy. Naguguluhan ako sa mga inasta nila. Basta ang gusto ko lang na mangyari ay makita si Teo. Nasaan si Teo? Tanong ko sa kanila na siyang ikinagulat nila. Anak, magpahinga ka muna. Pag nakalabas ka na sa hospital, may sasabihin kami sa'yo. Malumanay na saad ni daddy. Hindi ko man alam ang ibig sabihin nila, pero ngayon, siguro, ipagpahinga ko muna ang katawan ko. Kung babalik man si Teo, handa ako makipag-usap sa kanya kung bakit bigla na lang siyang nawala. Tumango ako sa kanila para sabihin na sumang-ayon ako sa gusto nila. Nagising ako at tila isang panibagong mundo ang nakikita ko. Hindi ko man maalala ang buong pangyayari. Ngunit may isang taong paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko. Isang taong hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Ilang araw na din siyang nawawala. Sinabihan ko sila mami na ipahanap siya sa mga pulis. Pero hanggang ngayon
Wala pa rin akong update kung ano na nga ang nangyayari. Sabi ni Daddy, sila na ang bahala sa lahat. Maayos na ang pakiramdam ko at unti-unti nang gumagaan ang katawan ko. Ngunit hindi ko pa rin mapigilang hindi mag-isip sa kanya. Lumabas ako ng kwarto para magpahangin at isang pamilyar na lalaki ang nakita ko. Sinundan ko ito hanggang umabot ako sa labas ng hospital. Kakaiba ang pakiramdam ko nang unti-unti itong naglaho sa paningin ko. Teo? Asan ka na ba? Umiyak ako sa harap ng hospital. Wala na akong pakialam kung ano pa ang isipin ng iba sa akin. Mukha akong patay na nakahandusay sa labas ng hospital. Naalarma ang ibang nurse nang nakita nila ako. Narinig ko pang tinatawagan nila si Mommy at Daddy. Isang doktor na naman ang lumapit sa akin at may itinurok itong kung ano sa katawan ko kung kaya't unti-unting nang dilim ang paningin ko. Ganito ang routine ko araw-araw. Bigla na lang akong umiiyak o di kaya may nakikitang pamilyar na lalaki. Alam ko sa sarili ko na andito pa si Teo. Gusto kong malaman ang totoo. Napalingon sina Mommy at Daddy sa sinabi ko. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari, kung saan ang totoo at kung saan ang ilusyon lamang. Pakiramdam ko, nasa isa akong lugar na kung saan ang lahat ay hindi totoo. Para akong nasa isang panaginip. Anak, hindi pa ngayon. Kailangan mo muna magpagaling. Saad ni Mommy na may halong mapangamba. Kailan pa? Kailan ko pa dapat malaman ang totoo? Mommy, hindi ko na alam kung saan ang totoo at hindi. Pakiramdam ko, umiikot lang ang buhay ko sa mga ilusyon. Kailangan kong malaman ang totoo. Gusto kong malaman kung nasan si Teo. Wala akong maalala, Mommy. Daddy, please. Umiiyak kong saad sa kanila. Anak, hindi ka pa handa. Kailan ba sa tingin niyo ako magiging handa? Kung tuluyan na maglaho lahat ng alaala ko. Pagputol ko sa sasabihin ni Daddy, nakita ko ang pagdaan ng sakit sa kanilang mga mata. Kailangan kong malaman ang totoo. Pakiusap. Hagulgol kong saad sa kanila. Niyakap ako ni Daddy para patahanin. Ngunit hindi isang yakap ang kailangan ko ngayon, kundi ang katotohanan. Gusto mo talagang malaman ang katotohanan? Saad ni Mommy na siyang kumuha sa atensyon ko. Please, pakiusap. Sabihin niyo na sa akin. Nahihirapan na ako. Gusto ko nang makawala. Saad ko. Tinignan ako ni Daddy na may pag-alala. Hinawakan niya ang aking kamay at muling ibinalik ang tingin kay Mommy. Handa na akong makinig. Handa na akong malaman ang katotohanan. Gusto mo ba talagang malaman ang katotohanan? Paano kung ang katotohanan ang magbibigay sa iyo ng sobrang sakit? Paano kung ang kapalit ng katotohanan ay ang mga masasakit na alaala? Lintan niya ni Mommy na ngayon nasa harap ko na. Hindi ko man maintindihan ang kanyang sinabi, ngunit paano ako makakalaya kung hindi ko susubukang alamin ang katotohanan? Handa na ako, Mommy. Mahinang saad ko. Wala na akong lakas para makipagtalo pa sa kanya. Nakikinig lamang sa amin si Daddy. Ngumiti siya sa akin upang ipaalala sa akin na andito lang siya. Si Teo, mahinahong saad ni Mommy, isang pangalan na matagal ko nang gustong marinig. Kayo ni Teo ay, hindi matuloy-tuloy ni Mommy ang kanyang sasabihin. Hinawakan ko ang kamay ni Mommy para sabihin na maayos lang ako at handa akong makinig sa lahat. Gusto ko lang malaman kung bakit iniwan ako ni Teo, kung bakit wala siya dito sa tabi ko, gaya ng ipinangako niya sa akin. Masaya kayong dalawa, kung tutuusin.
Isa na kayong perpektong magkasintahan. Nangako si Teo sa amin na aalagaan ka niya at hindi ka niya iiwan. Masayang pagkakwento ni Mami sa akin. Kung nangako siya, bakit wala siya dito? Hanggang sa inisipan mong umalis ng bansa para ipagpatuloy ang pinakamatagal mo nang gustong mangyari, ang maging isang ganap na manunulat. Bata ka pa lang, gustong-gusto mo na maging isang writer. May nag-offer sa yung isang publishing house kung saan tutulungan ka nilang magkaroon ng isang libro. Nalaman mo ding nandun sa publishing house ang pinakasikat at iniidolo mong manunulat, kaya nainganyo kang sumali doon. Ngunit, ito ay gaganapin sa ibang bansa. Hindi pumayag si Teo kasi nga andito yung bahay niyo. Nagmatigas ka, nag-away kayo at humantong ito sa hiwalayan. Umiiyak si Mami habang kinikwento ang istorya namin. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ko. Pinagpalit ko siya sa pangarap ko. Ngunit bakit andito ako sa ospital? Bakit wala akong maalala? Nakiusap si Teo sa daddy mo na ipa-freeze ang ATM card mo para hindi ka tuluyang makaalis ng bansa, para di ka makasakay sa eroplano. Hindi ka niya makontak kaya nag-alala siya para sa'yo. Nalungkot siya sa desisyon mo kung bakit pinagpalit mo siya. Naggalit ka sa amin at kay Teo dahil sa ginawa namin. Hindi ko din alam kung bakit ganun na lamang ang naging desisyon mo. Nanghiram ka ng pera sa mga kaibigan mo kaya natuloy yung plano mo. Sa gabing yun, pupunta ka na sana sa flight mo, ngunit naabutan ka ni Teo kaya nagkasagutan naman kayo. Habang papunta ka sa airport, sinundan ka ni Teo. Hinabol ka niya hanggang sa hindi niya na ituloy ang kanyang sasabihin at umiiyak na siya habang nagkukwento. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa gabing iyon. Hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang mga butil ng luha na umaagos sa pisngi ko. Gusto kong malaman ang katotohanan. Ngunit may pakiramdam ako na nagsasabi na huwag ko nalang alamin. Ngunit paano ako mapapanatag kung may mga kulang sa buhay ko? Nasaan na nga ba si Teo? Kaya ba siya umalis dahil gusto niyang ipagpatuloy ko ang pangarap ko? Mami, nasan si Teo? Saad ko na may halong pangamba. Gusto kong humingi ng tawad sa naging desisyon ko sa buhay. Hindi ko man lang inaalala ang nararamdaman niya. How selfish I am. Umiling si Mami sa tanong ko. Hindi ko siya maintindihan. Tumingin ako kay Daddy at nagbabakas sakali na may maibibigay siya sa akin na sagot. Ngunit yumuko lamang siya na para bang ayaw nilang sabihin ang kasunod na nangyari. Humahagulgol na ako ng iyak at paulit-ulit silang tinatanong kung nasaan na nga ba si Teo. Si Teo? Wala na si Teo, anak. Patay na siya. Saad ni Mami. Hindi ako makahinga sa nalaman ko. Anong patay? Paano nangyari yun? Nagkita pa kami dito sa ospital. Kumain at tag-usap pa kami. Paanong patay na siya? No. Hindi yan totoo. Nag-usap pa kami. Sabay pa kaming kumain dito sa ospital. Iyak kong saad sa kanila. Anak, huminahon ka. Wala kang kasalanan, okay? Aksidente ang nangyari. Paalala sa akin ni Mami, kahit hindi ko siya maintindihan. Ha? Ano bang nangyari sa gabing yun? Tanong ko. Habang hinahabol ka niya, mabilis ang kanyang pagmamaneho, kaya hindi kanya nakita ang paparating na malaking sasakyan. Kaya sumalpok siya nito. Sirang-sira na ang kanyang sasakyan at nakitang grabe ang tama sa kanya. Nakita mo lahat ng iyon. Nakita mo kung paano siya nawalan ng buhay. Andun ka sa pangyayari. Ikaw ang tumawag ng ambulansya. Pagdating namin sa lugar, bigla ka nalang nahimatay. Kaya agad ka naming dinala dito at ang sabi ng doktor na baka mawalan ka daw ng alaala dahil sa gulat. At ilang araw ka nang hindi gumigising. Meron ka dawng trauma na naging dahilan
kung bakit nagkakaroon ka ng mga bagay na nakikita mo na hindi namin nakikita. Nagkakaroon ka ng mga ilusyon. Minsan nga, may kinakausap ka kahit wala naman talaga. Pagkukwento ni Mami sa akin. Ngayon, nasagot na lahat ng mga katanungan ko. Hindi totoo na nandito pa si Teo. Kasalanan ko kung bakit siya nawala. Gusto ko muna mapag-isa. Utos ko sa kanila. Nagkatinginan sila Mami at Daddy. Ngunit napagpasyahan pa rin nilang umalis muna sa kwarto. Ako na lang mag-isa sa kwarto. Ngayon parang gumuho lahat ng natitirang pag-asa ko. Gusto kong matulog na lang, pero hindi pumipikit ang mga mata ko. Kung ganun, lahat na nangyari ay ilusyon ko lang. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Humahagulgol ako ng iyak at hindi alam kung paano pababangon. Sana pala, hinayaan ko na lang ang sarili kong mabuhay sa ilusyon. Kung ganun buhay pa sana siya paningin ko. Kung hinayaan ko na lang sanang matulog ang sarili ko na mas matagal para mas makasama ko pa siya. Mahal kita. Isang pamilyar na boses ang narinig ko sa loob ng kwarto. Teo? Asan ka na? Sorry. Hagulgol kong iyak. Love, huwag ka nang umiyak. Wala kang kasalanan. Tandaan mong andito lang ako at hindi kita iiwan kahit wala na ako. Ipagpatuloy mo kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Mahalin mo ang sarili mo at ang pangarap mo. Gumising ka na at harapin ang mundo. Nagising ako na may luwas sa mga mata. Ilang araw ko na siyang napapaginipan. Baka dahil ako ang rason kung bakit siya nawala. Kung nakinig na lang sana ako sa kanya. Ngayon andito ako sa harap ng puntod niya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang patawarin ang sarili ko at hindi ko alam kung kailan ko mapapatawad ang sarili ko. Alam mo, kahit wala ka na, pinaparamdam mo pa rin sa akin kung gaano mo ako kamahal. Ngayon, hihilingin ko na sana sa pangalawang buhay natin, hindi na ako yung taong mamahalin mo para hindi ka na mahirapan. Tama nga sila. Kung sino pa yung taong pinakamamahal mo, siya pa yung taong unang mananakit sa'yo. Kaya sa susunod, wag na ako. Hindi ko deserve na mahalin ng isang katulad mo. Tumingala ako sa langit para iparating sa kanya na mahal ko siya. Sana pala, hindi ko nalang hinanap ang katotohanan para kung sa ganon, buhay ka pa sana sa panaginip ko. Mag-iisang buwan ka nang wala, Teo. Isang buwan na rin akong nagluluksa sa'yo. Sana, andito ka. Sana kasama ka pa namin. Oo nga pala, I have a good news. Alam mo ba, buntis ako. Sabi ng doktor, muntik na daw mawala yung bata, pero kumapit siya. Siguro, sinasabihan mo siyang dapat samahan niya ako. Hindi ka namin kakalimutan lahat ng ginawa mo. Ay, ikukwento ko sa kanya. Hindi ko pa alam kung lalaki ba siya or babae kasi 1 month pa naman yung tiyan ko. Pero mamahalin ko siya, kagaya ng ginawa mo sa akin. Mahal na mahal kita, Teo. Paalam. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Teo at Yara. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.